beloved Boss Mike Cervera. Katanggap ng pananakot mula sa Malacanang. Sa kanyang Facebook livestream, sinabi ni Cayetano na pinipilit umano ng administrasyon ang kanyang kasamahan na lumipat sa minority para Ako mga kababayan, ito na gumagawa na naman ng kwento si Bakla. Paul Contado. Oh, hello po ha mga kababayan. Ito na ngayon mga kababayan ko. Tumitira na naman si Cayetano. Alam niyo mga kababayan, sa lahat ng sa mga senador diyan, isa itong si Cayetano para sa akin, walang kredibilidad ito eh. Oo, hunyango. Oo, kung saan po siya may pakinabang, doon po 'yan. Oo. Pansinin niyo mga kababayan ha. Pansinin ho ninyo. Ilang taon na po na presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Tama, di ba? Ilang taon na? Oh, 4 na taon na. Magli-5 taon na po, ilang kembot na lang. Ngayon, mga kababayan ko, natandaan nyo ba? Mula nang maging presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, ng 4 na taon, hindi ho natin marinig yan na magsalita against sa kanya. Ngayon, mga kababayan, at papalapit na ho na mawala si Pangulo, ngayon nagkukuda. Ay, Cayetano ha. Tangina mo, Cayetano. Alam namin lakad mong hayop ka. Oh, bakit? Takot ka. Bakit? Ha? Meron kayong pakinabang ng ate mong. Yung si Pia Cayetano, sumama pa sa ticket ni Pangulo, ang kakapal ng mga muka. Di ba? Naalala nyo? Pia Cayetano, sumama po sa alyansa yan. O, nanalo si alyansa, si Pia Cayetano. At ngayon nga po, panahon na ho para makita yung kulay nila. Kasi wala na silang pakinabang kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan ang ugali ng mga Cayetano. Kaya ultimo yung kapatid nila na si Lino, galit na galit sa kanila. Hello. mabuo ang bagong liderato sa Senado. Binigyang diin ni Cayetano na ang kasalukuyang majority bloc ang anyay first truly independent majority sa Senado dahil wala umanong pakikialam ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at mga committee chairperson. So ngayon mga kababayan ko, pinapalabas ngayon ni Cayetano. Sabi ni Cayetano mga kababayan ginigipit daw sila. Oo. Nagdadrama, papiling victim. Ito pong mga kababayan psycho nila. Kasi mga kababayan, bukas Monday, kung sakali na mag-uumpisa ho, kung may pasok na sa Senado, mga kababayan, malamang ho, baka maagaw na o makudita na naman itong liderato sa Senado. Kaya ngayon, habang wala, panay ang interview, hindi nyo ba napansin? Panay ang pa-presscon, panay ang live, kuda ng kuda, kung ano-ano sinasabi. Style ho yan. Hindi niya ginagawa yan. Pero kasi, kailangan niyang gawin yon pang-counter sa pinaplano ng mga titiwalag na sa kanyang grupo. Paano ngayon yan, mga kababayan ko? Siyempre, kailangan niyang mag-ingay na mag-ingay. Ganun lang naman yan Nag-iingay siya para i-counter yung mga plano ng mga kasama niyang senador. Style yon. Pero mga kababayan, ngayon lang ho yata yung pinaka-worst. Pinaka-worst na nagkaroon ng Senate President. Wala na hong nangyari mula ho nung naupong Senate President yan, tuwing merong sesyon, kaguluhan ng kaguluhan. Di ba ang gulo-gulo mga kababayan ng Senado? Napakagulo talaga mga kababayan. Biruin nyo mula nang naupo yan, si Petra, Si Petra, oo. Petra, sino ba yon? Si Aling Petrang Kabayo? Si Alan Peter Cayetano, Petra, di ba? Mga kababayan ko, lahat na lang ho, anong sesyon ang naging maayos? Wala ho, mga kababayan Puro magugulo lagi, mga kababayan Hindi ba kayo nagtataka niyan? Ang gugulo-gulo. Napakagulo. Tapos babalik na rin pa niya kasi daw ginugulo. Hindi kaya ikaw, mismong liderato, sabi pa niya, marami naman na naging Senate President. Bakit ngayon na ako ang Senate President,
ginugulo nila. Hindi. Tanungin mo yung sarili mo, baka ikaw talaga ang nagpapagulo. Hindi ka ginugulo. Ikaw ang nanggugulo. Ikaw ang nagpapagulo. Kasi hindi ho makita kung leader ka ba talaga, kasi mas malakas pa ang boses ni Aimee Marcos, ni Marcoleta, at ni Loren Ligarda sa'yo. Anong klaseng leader yon? Na parang ikaw yung sunod-sunuran, na imbis na sumunod sa'yo, yung mga nasa membro mo. Tama, mga kababayan, leader ka. Pero mas malakas ang boses sa iyo ng mga member mo. Anong klase yun? Diba? Kaya ikaw ang problema. Hindi problema yung nasa minorya. Ikaw talaga, tanungin mo sarili mo, ang gulo-gulo ng Senado dahil sa iyo. Tapos ngayon, pa-victim, kesyo daw ginigipit sila ng Malacanang, kesyo kailangan daw bumaliktad daw sila para wala ng problema, ganun. Ngutang-putang inang bakla. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the... Kita nyo? Kita nyo? Araw-araw, mayat-maya, daig pa vlogger ni Cayetano. Tayo, mga kababayan, 2 beses lang tayo nagla-live sa isang araw. Minsan, isa lang. Karamihan, replay pa. Diba, mga kababayan? Pero si Alan Peter Cayetano, dinaig na tayo. Mayat-maya naka-live na ho itong gago. Na dati hindi niya ginagawa, pero ngayon, bakit nakakapagtaka? Sobra kong mag-live ito, mga kababayan. Mukhang hindi na nga nananghalian. Buti pa tayo, pagkatapos natin ng mag-live sa umaga, kumain muna tayo ng tanghalian bago makapag-live uli eh. Pero si Alan Peter Cayetano, mukhang wala na ho eh. Oo, daig pa nag-online selling eh. Grabe, no? Oh, di ba? Oh. Tapos mga kababayan, tignan niyo yung mukha niya, oh. Ang nap, Cayetano, magbago ka na. Merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema. Ay! Chris Ulo, magkano kinita mo ngayon sa reels mo? Pagsabihan mo yung mga namamali mo, sabihin mo mag-reels din sila. Di ba? Halimbawa, alam nyo mga kababayan sa reels, may kita si Chris Ulo. Kumikita ho yan ng 100,000 pinakamababa sa isang buwan. Ibuko natin si Chris Ulo. 100,000 ang kinikita sa isang buwan. Oh, yung mga nagtatanggol, yung mga pinanlilimos, yung yung convicted criminals. Criminal. Oh. Yung pinagtatanggol. Ilan ba kayong mga nagtatanggol diyan? Ilan na ba nakikita ko? Isa. Oh. Isa yung malaki tiyan. Oo. Tapos yung isa, laging nakasalamin, parang ako, parang may tinatago yata sa mata. Di ba? 2. Tapos yung isa namang feeling laging nasa unahan. Putang ina. Ayan wag na kayong mamalimos. Mag-reels na lang kayo, i-donate nyo yung kita nyo, di tapos na problema. Diba? Yun ang totoong pagmamagandang loob. Ang pagmamagandang loob, hindi yung hinihingi nyo sa iba para itutulong nyo sa kanya. Ang pagmamagandang loob galing sa sariling bulsa. Tama, mga kababayan ko? Tama, mali. Ang pagmamagandang loob galing sa sariling bulsa. Hindi hinihingi kung kani-kanino. Ibig sabihin nun, kinukuha nyo yung pagmamagandang loob. Credit grabber kayo. Diba? Mga credit grabber, kinukuha yung magkagandaan loob ng mga maawain na mga tao para masabi na sila'y mabuti. Wag niyo lukuhin yung mga bobo lang na mga nauuto nyo. Tama ba, mga kababayan? Kapag ikaw
ay sasabihin mo ikaw ay mabuti, ikaw ay tumutulong. Ha, Ray Rapol, ano ito? Replay, Maring Gina. Oo, Maring Gina, replay. Oh, 'di ba? Sariling bulsa, dukot, ganyan, no? Ganon. Grabe, no? 'Di ba? Oh, tulad niyan. Oh, sa isang araw mamimigay na naman tayo ng bigas. 'Di ba? Sasabihin, wala naman kami nakikita na pinamimigay niyo. Kasi hindi ako katulad ninyo na bawat kilos ninyo, akala nyo, yung mga pakitang tao ninyo, pinagmamayabang nyo sa social media na ginagawa nyo sa kapwa nyo. Hindi ako ganun, oy. Dahil yung mga tao mismo ang magsasabi na sila'y natulungan natin. Ganon! Diba, no? Eto na tayo. Eto na. Pasok. Na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Nyo, wala naman hong ganyan eh. Gumagawa na lang ng istorya si Alan Peter Cayetano. Sinungaling tong tao na to, mga kababayan. Gumagamit ng salita ng Diyos para maging legit yung sinasabi niya. Pero ang katotohanan, mga kababayan, nuknukan ng sinungaling siya. Grabe, no? Grabe, kapal ng mukha nito. Mga kababayan, makapal ang mukha! Our beloved Boss Mike Cervera.